Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyaya, pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa ating pakikinabang sa banal na piging sa gabing ito, ay ating sariwain nating managawang pagkakasala at hingin ito natin ng kapatawaran sa ating butihing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din sa ibang bayan, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto
upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit na 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkain binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." Yan na nga ba ang sinasabi ko? Wika ni Ruben, "Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito na interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iiyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo,
sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-14 na linggo ng pang-ordinaryong liturya. At dito sa Ebanghelyo, masasaksihan natin na ginusto at intensyon ng Panginoon na bumuo ng Santa Iglesia o ang katawang mistiko ni Kristo, ang simbahan. No? Kaya makita nyo, ang paghahanda ng mapagbuo nito ay ang pagtawag o pagre-recruit, no, sa 12 mga disipulo na naging kanyang mga apostol. No? Kaya sa pagbuo nito ay makita nyo ang kapangyarihang ibinibigay sa simbahan. No? Ang sabi, sila ay may kapangyarihan na maglinis ng mga may karamdaman ng ketong. No? Alam natin marumi, no? Maraming sugat, nakakahawa ang mga ketungin. No? Kaya sabi, sila ay may kapangyarihan na ito ay linisin at ibalik ang kanilang tinatawag na kutis ng kanilang katawan. No? At ang pagpapagaling, ang healing, no? No, makita niyo, sabi natin, ang Panginoong Hesus ay ang ating Diyos na manggagamot. At ito ay pinagkaloob niya rin ng kapangyarihan sa simbahan. Kung kaya meron tayong ministry of healing o ministeryo ng pagpapagaling ng mga may sakit. At meron din kapangyarihan yung mga napoposes, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, ay ito ang ministry ng exorcism, pagpapalayas ng masasamang espiritu sa taong inaliban. No? At masabi din natin, no, may mga himala na maaring mangyari, di lamang panahon ni Jesus, kundi ang kapangyarihang ito ay dala-dala ng Santa Iglesia. No? Masabi nga natin na ang medisina ay mayroong limitasyon, pero tayo umaasa sa kapangyarihan ng Diyos na ito ay magkaroon ng milagro o kapangyarihan. No? At sa makikita natin sa pagtatalaga ng 12 apostol, no, ay masabi natin pinangalanan, opisyal. No? Alam nyo, kapag nakikita ko ang mga mukha ng mga nakapasa, kapag inilathala na o pinaskil na ang pangalan ng pumasa sa bar exam o kaya sa board exam, no? Ay makita nyo ang tuwa at galak. No? Paano pa kaya kung ang mga alagad, ang mga apostol, ang mga manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon, ay ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa manifesto sa langit. No? No, maalala natin, no, maraming paglalakbay, maaring barko, maaring eroplano,
diba, isinusulat kung sino ang pasahero sa manifesto. Pero sa Panginoon, no, ay masaya na ang mga nagtatrabaho sa hardin ng Diyos. Ang masulat sa manifesto patungong langit ang mga manggagawa. No? Kaya makahalaga na ang ating mga alagad, no, ay naging mga pillars din, no, haligi ng simbahan. Kaya yung pagtataguyod ng simbahan, no, sabi ang katawag natin, one Holy Catholic Apostolic Church. No, isang banal, no, katoliko at apostoladong simbahan. No, iisa lamang ang binuo na simbahan. At sinasabi ito'y banal, no, hinirang. At ito po'y katoliko, ito ibig sabihin pangkalahatang sangkatauhan ang pwedeng maging kasapi ng Santa Iglesia. At ito rin po ay sa pundasyon ng tinatawag nating mga apostol. Ang mga apostol po, sila po ang nakasaksi ng muling pagkabuhay ni Jesus at lahat ng kanyang gawain. No? At ito lamang po ay isinasalin, no, sa salita na pinagkaloob sa atin, kaya tayo'y nananalig sa kanilang pagsaksi o pagtestigo. No? Kaya pangkalahatan at base sa saksi ng mga alagad ng mga apostol. At sinasabi rito na ang ating Panginoong Hesus ay butihing boss. No? Yung bang merong malasakit sa kanyang mga tauhan o trabahador. No? Hindi lamang ang mga manggagawa ay numbers, numero lang. No? Parang functional. No? Pero sa Panginoon ay kinaibigan niya. Merong tunay na malalim na ugnayan o relasyon. Di ba? May plus factor sa isang boss ang kilalanin at kaibiganin ang kanyang mga manggagawa. Naalala ko yung dating obispo ng Malolos Diocese, si Bishop Almario. No? Inaalam niyang pangalan ng kanyang mga pari at pati ng mga seminarista para sa ganun, pagdating ng sila'y maging pari, sila'y kakilala. No? Kaya very personal ang Panginoon. No? Sinasama niya, tinuturuan niya, at masabi nating may puso sa kanyang manggagawa. No? At sabi dito sa Ebanghelyo ay unahin muna ang mga nawawalang tupa ng Israel. No? Parang sinasabi, no, bago dayuhan ay bayan muna. Bago ang kapitbahay, pamilya muna. No? Ibig sabihin, yung mga naligaw ng landas, no, ay pinapanumbalik natin. No? Pinapanumbalik natin sa kawan ng Panginoon. Pero bukas po ang pananampalataya, no, ang pagiging miyembro ng Santa Iglesia sa lahat ng sangkatauhan. Hindi po nagtatapos sa pamilya o sa bayan. Hindi po ito para tayo maging regionalistic, magkaroon ng racial discrimination, no? Kundi lahat po ay tanggap. No? Kaya maganda na ang mga apostol, no, sa Griegong salitang apostolos, no, sinasabi isinusugo, no, pinadadala, no, para ipangalat ang ebanghelyo. No, dahil bawat isang tao ay mahalaga sa Panginoon. At gusto ng Panginoon, no, ay lahat
ay makarating ng kanyang kaharian sa kalangitan. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan, siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Sa bawat panalangin ating itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, panatiliin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Iyong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal sa buhay na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang. Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming alay, itong alak at tinapay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod
sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinanggangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papurisay ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Itinataas namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga pamisa at padasal, lalo na ng aming mga kapanalig, para din sa kapayapaan ng buong mundo. At sa lahat ng mga may sakit, gawaran niyo po sila ng paghilom at kagalingan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid sa ating Santa Iglesia, ating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbibigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka. Mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to everlasting life. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Meron po tayong patalastas. Ating ginitain ang kapistahan ni Saint Benedict Abbot sa ika-11 ng Hulyo, araw ng Biyernes. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo at makiisa sa ating healing mass dito sa Radio Veritas, 162 West Avenue, corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa, at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa numero 8925-7931, local 129 or 131 o 137. O mag-text sa numero 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng itinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Jesus. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.